Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. And hi to my sis Kasari, no? Mga Kasari-Sari store owner, happy Sunday, happy selling. Kumusta ang ating mga tindahan? At kami dito guys, dahil 8:35 na ng gabi ay mag-close na kami. Maaga kaming mag-close ngayon kasi kaunti na lang ang natitira sa ating karning baboy and sa ating mga dressed chicken. So, pag Sunday kasi guys ay medyo maaga tayo, and then pag weekdays ay 9:30 na kami makalabas dito. Magsimula kaming mag-close ay mga 9, and then matatapos kami 9:30, 55 kami. Okay, at may sinusuklian lang tayo. Okay guys, let's continue. Meron akong isi-share sa inyo about GCash. Kasi guys, ako dito ay minsanan lang akong tumatanggap ng mga GCash payment kasi ayaw ko talagang magpondo ng pera sa GCash kasi matatakot ako baka hindi ko na ma-open yung aking account, and then medyo hassle sa ating part, no, 'di ba, sa ating mga may-ari ng mga tindahan kasi pag tayo naman ay ang mamimili ay cash to cash talaga, and sa ating mga delivery ay COD. So kanina ang aming mga customers dito, everyday ay malaki talaga ang perang ibabayad nila dito, 1,000 pesos, 500 pesos, and then kanina may nagbabayad sa amin ng 1,000, and then less than 100 pesos lang ang binili niya dito. So sabi ko, wala ba siyang GCash? GCash payment na lang. So sabi niya meron daw. So GCash ang binayad niya, and then nadagdagan pa ng mantika. So nagiging 100 plus na, and then nag-add pa tayo ng 5 pesos kasi sabi ng aking sales lady, pag sila daw ay magbabayad ng GCash ay may daw yung ibang tindahan may charge na 5 pesos. And then dito sa akin ay wala talaga. Kaya nga tatanggap ako ng GCash payment, pero kailangan 100 and up yung bibilhin nila dito sa aking tindahan, and then walang charge. Ngayon, nakaisip ako ng ideya kasi sayang naman guys kung tatanggihan natin yung customers natin na bibili dito, and then malaki yung pera niya, and then sales na natin yan, benta na natin yan, sayang na sayang, no, nakakapaghinayang talaga. So naisip ko kanina mag GCash payment na lang siya, at para ako naman na hindi makapagsukli sa kanya ng mga bills kasi marami pang customers ang magbabayad sa atin na medyo malaki ang pera nila. Malaki talaga, tag 1,000 jud na, no, every halos yun na everyday. Napay nagpalit? So may nahulog imong tali. So ako tuwang-tuwa, and then nag-add lang ako ng 5 pesos. So na-save ko pa yung aking bills, and then may benta tayo, 'di ba? Sayang na sayang naman. So ganun na ang aking gagawin dito. So i-share ko lang sa inyo mga sis Kasari. Ewan ko sa inyo kung kayo ba ay nagcha-charge ng mga GCash payment niyo. So yan yung gusto kong i-share sa inyo na ngayon tatanggap na ako kahit less than 100 pesos kasi naman guys merong charge na 5 pesos, so additional income natin yan. And then pag tayo naman ay mag-bank transfer, hindi po ba may charge na 15 pesos ang bank sa atin. So yun ang isa sa diskarte na hindi natin matatanggihan ang ating customers kahit na malaki ang pera niya. Pag magbabayad siya ng GCash, may benta pa tayo, and then medyo na-reserve pa natin yung ating mga panukli, yung ating mga bills. Kasi sayang talaga guys, ako'y maghihinayang talaga. 246 200 54 cambio, 254 palihog ko dahil. Okay, yun guys ang isa sa mga mga tips ko sa inyo na i-share ko sa inyo ngayong araw ng Sunday. Thank God at tayo naman ay sumobra sa ating target sales. Yung ating mga stocks na karning baboy, dalawang araw natin ay kaunti na lang ang natitira. So bukas kailangan dagdagan natin yung ating mga dressed chicken. Kanina nag-pick up kami ng 20 kilos na quarter leg, 10 kilos ang aking chicken wings and chicken drumstick. Pero yung ating whole chicken ay 6 na piraso na lang. So kailangan dagdagan bukas, and then nagtataasan na naman guys ang presyo ng mga dressed chicken ngayon. And then mga egg, yung mga itlog, no, expected na talaga natin yan. Pag beer months ay tataas talaga ang presyo ng mga dressed chicken at mga itlog. Okay.
And meron pa akong isang isi-share sa inyo mga sis kasari, no, kung paano ko dinidispose ang aking mga hindi na uubos na mga paninda, lalong-lalo na sa karning baboy. So, sa pierna, sa pork belly, and sa pork chop ay wala tayong problema dyan kasi pwede natin yan siyang i-display kinabukasan, and then meron din kaming meat grinder, so ginigiling namin yan siya. Ang problema lang namin dito, ang problema sa mga meat shop ay yung mga ribs and buto-buto dahil hindi talaga yan siya mauubos, and then buto-buto siya. So ang unang mauubos dito ay yung mga pierna talaga, mga pork chop, yung mga laman. So ang ginagawa kong diskarte dito dahil medyo natatambak na yan sa freezer natin, na in and out ko na sa aking lamesa, ay ipapautang ko sa aking dalawang sales lady. Pero hindi sa guys sa customer. Hindi talaga ako nagpapautang dito, sa aking sales lady lang. So pinag-iutang ni mo ay ngayon si ICI nag-utang sa akin na pinautang ko na worth 300, and then ito gives ko yan siya dahil weekly ang kanilang sahod. So 300, so 150 next week, next sweldo, dahil ngayon magsweldo ako sa kanila, and then yung 150 next na pod ang akong gihimo para at least kahit kahit utang, maibalik din ang ating kapital, and then ang bigay ko sa kanila ay discounted talaga dahil sa atin naman yan sila nagtatrabaho, at bigyan natin ng discount. Okay lang, konti lang ang patong natin, at least yung ating kapital ay naibalik sa atin. So ganyan ang aking ginagawa. Pinapautang ko sa aking mga sales lady kasi ang maiiwan talaga sa freezer guys, yung maraming matatambak ko dyan na mga karning baboy ay yung mga ribs and pork, tuto-buto. Yan yung problema pag may meat shop tayo. So kaya nga yung iba nagbebenta ng karning baboy, meron din silang karinderya. Pero kami dito dahil napakasikip at maliit lang itong aming pwesto ay hindi na kami nagluluto ng mga ulam. So nagbebenta na lang tayo ng mga dressed chicken and pork dyan sa ating table meat shop, pero hindi na kami nagluluto kasi hindi na kaya sa katawan. Okay, so yun ang aking mga ginagawang diskarte dito sa aking tindahan, and sana ay nakaabot kayo sa inyong mga mga sis kasari, mga target sales. Sana na-hit ninyo ang inyong target sales ngayong araw na ito at sa susunod pang mga araw, and kami ay mag-close na. Tapos guys, meron akong isi-share pa pala. Yan guys, yung aking mga ibap. Yung ating ibap dito, wala na akong jersey at ako ay binabalik-balikan sa mga nagtitinda ng mga dito, mga buko juice. And then bukas Monday, may pasok na naman, so bibili na naman sila dito. And then wala tayong stocks dito guys, so tingnan nyo. Wala akong jersey ibap. Yun yung pinaka mabenta dito. Yung ating isang customer bibili dito ng tag-anim na can, and then yung isa ay 6 din. Tapos yung ating mga 10 ounce cup, sila yung mga suki natin sa ating 10 ounce cup, yung nagbebenta ng mga buko juice. So marami tayong stocks dyan. Namili kami ng 2 bundle. And eto guys, sa wholesaler ng mga plastic sa palengke, ang kuha ko ay 245 per bundle lang yan siya. And then sa isang suki ko ay 500. So ang laking na i-save ko. Kaya nga lang hindi ako mamimili doon sa wholesaler dahil napaka-busy nila guys. And then POS na sila. So nakapila ako talaga doon. And yung masundan natin ay mga wholesaler. So matagal tayong makauwi dahil ilang minutes pa tayo nakatayo doon sa tindahan nila dahil ang daming namimili doon ng mga wholesaler. So doon ako sa isang wholesaler din, pero medyo mahal itong yellow na, yung mga yellow guys na cup, medyo mahal yan siya, 500. So ang benta ko, ang wholesale price ko dito ay 30 pesos lang. So ang laking kikitain natin dito sa green dahil 30 pesos din ang benta ko. And then 445 lang guys ang bundle niya. So kibali yung ating puhunan ay 20 to 25 lang. Then ang benta ko ay 30 pesos. So meron tayong ginansya na 7.75. Samantalang yung yellow sa isang supplier ay ang ating capital dyan ay 25 pesos dahil 500 per bundle. So doon ako okay lang
maghintay tayo ng matagal, at least mura yung bili natin at malaki ang ating ginansya. So dito bukas, meron akong order na 2 case na jersey ibap dahil ito lang guys, ito lang ang ating mga gatas dito. Wala tayong jersey at yan yung napakalakas dito. So meron na tayong bakante doon. So, hello guys, ako ay nandito sa NCCC at namili tayo ng mga kaunting kulang sa ating sari-sari store, mga cookies, waffle calchis, and pork chicharon noodles. And ang pinakasadya ko dito ay mamili ng Coke 1.5 kasi 2 na lang ang natitira sa aking chiller. At eto guys, half case lang kasi mahal dito 65 and then sa panel ay 59 lang. And then bukas ay meron tayong delivery ng Coke. So yan lang yung isang carton at ito pa, hindi pa naipasok sa carton. So ang counter na ito ay carton lang, walang cellophane. And then ito na guys, 2 carton at hindi ko na siya pinatalian para madaling kukunin at ipapasok sa sasakyan kasi nagmamadali na kami guys dahil pupunta pa ako ng palengke pagkatapos dito. And then eto guys ang ating display ngayong araw ng Sunday. Eto guys ay frozen na siya pero malambot yan kasi kanina pa yan inilabas namin sa aming freezer mga 1 o'clock and then pag alas 3 ng hapon ay mag-display na talaga kami. At yan si IC nag-chop sa aming mga pork buto-buto at tingnan nyo guys, very fresh pa rin kasi inalagaan talaga namin yung aming mga frozen foods. And then ang ating mga chicken dito na side, so wala pa masyadong mamimili dahil alas 3 pa ng hapon. So nag-display tayo ng medyo maaga kasi meron ng mga paisa-isang customer na namimili dito. And tingnan nyo guys, very fresh. Tingnan yung ating pork buto-buto and pork pata, halo na yan siya. And then yan ang ating pork chop. And eto guys, tingnan nyo ang aking pork belly. Napaka fresh no, kahit chilled lang yan siya guys, hindi yan frozen kasi hindi siya matigas, malambot na yan. And then ito yung ating pork pear na. So meron tayong customer nagtatanong sa akin magkano daw ang kilo. And then ito ang ating boneless bangos as usual. Hindi talaga ako nagpapawala guys ng boneless bangos. And yan yung mga display natin dahil alas 3 na ng hapon. Meron tayong lemon, mga onions and luya. And then yan yung ating customer.